Sa itaas, ay napansin nila ng ating mga bisita na maraming kabataan dito. And then, nakinig dito kanina ang napakagandang offer. Na ang sino mang gustong maging missionary, lalo na sa inyong mga kabataan, ay nag-o-offer si Ate Amy na kayo ay mag-apply kung sa light program na kanilang pinangungunahan. At yan po ay subok na at marami na pong nakapag-aral doon. Isa na po yung panganay naming anak, pagkatapos yung anak ni Sister Maylin, ang kanyang anak ay naroon. Nag-aral sila ng how many months? 3 months and almost 1 year. Abot sila ng almost 1 year dahil may graduation pa sila. I-train sila for 7 months. And then after the training, at nakitang meron kang talent, no, sa ministry, ay i-assign ka sa mga probinsya, sa mga churches na nangangailangan ng mga kabataan katulad ninyo na handang maging ministry. No? At in-offer din kanina na kung wala man kayong budget o medyo hirap kayo, sabi mo lang ang and then God's will, the help of God, kapag-uusapan natin kung kayo po ay desidido, kayo mga kabataan, babae, lalaki, na maging bahagi ng ministerial natin. Mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, tayo po'y nabubuhay na, alam natin ito, hindi na ito secret sa atin, hindi na tayo innocent sa takbo ng generation natin ngayon. We are now living in the last days. Right? Lahat nandito na eh. Alam niyo, sabihin ko sa inyo, napakaswerte po natin. Kasi yung mga nagturo sa amin, ng mga pastor, mga layman, mga sinauna, na mayapa na silang lahat. At itong mga event na nangyayari ngayon, yan ay ipinangaral sa amin na darating ang araw, magkakaganito, ganito, ganyan, ganyan. And we are now witnessing what happened to the whole world. Pagkita ng maraming religion, maraming mga bagay na sinalita ng Panginoon na ngayon ay natutupad sa generation. Hindi na tayo tulog sa katotohanan. Nandito na tayo sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Meron akong babasahin sa inyo sa isang napakagandang panawagan ni Apostol Pablo na naging karanasan niya. Noong panahon ni Pablo, di ba naman siya katandaan? Sa loob ng iglesia, ay itinuro niya ito sa inyo katulad ng mga kabataan. Now, take note, brother, yung nagtanong kanina, nandito kanina, yung sa lesson, yung tinatawag na bakit yung panahon ay meron judgment, bakit ngayon ay wala. Mga kapatid, sinabi nga natin, during the Old Testament time, theocratic government ang umiiral sa bayan ng Diyos noon. Outside the people of God, may sarili silang batas. At sapagkat tayo'y nasasakupan ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, yun ang kanyang batas sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. Now, in the New Testament time, ang sabi ni Kristo, lahat ng kapamahalan, all power from heaven and earth was given to me already. Binigay na ng Ama. Alam niyo mga kapatid, yung theocratic government ng Diyos, yung batas ng Dos, ang umiiral? Umiiral sa loob ng iglesia. This is the first implementation of the government of God. Ang Diyos ang nag-govern sa atin sa loob ng church. Kaya tayo sumasamba tayo sa Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos, bata ka man, matanda ka man, lalaki at babae. We are all servant of God. At dito, umiiral ang batas ng Diyos inside the church. At yung kautusan ng Diyos na yan,
dinadala natin sa labas ng sanlibutan. Tayo nagdadala, itinuturo natin sa tao na ang tao ay dapat magpasakop sa kautusan ng Diyos. The law of God is the government of God, right? Yes. So we are preaching the gospel. Kaya ang sukatan, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, bago siya dumating, ang sukatan, kinakailangan na ang Ebanghelyo ni Kristo ay maipangaral muna saan? Sa buong sanlibutan. And all the young ones, kayong mga kabataan, you are part of what? The evangelism. Sa gawain sa Panginoon. Basahin ko sa inyo. Pakinggan nyo ito. Sa chapter 4 verse 12 to 16 ng 1 Timothy, ang sabi ganito, huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Listen to this, mga kabataan, no? Pakinggan nyo maigi ang kahulugan, ang context. Huwag ninyong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita. Huwag hamakin ang iyong kabataan. Bakit? Marami mga kabataan, nahahamak yung kanilang personality. Bakit? Nakikiayon sa sanlibutan. Di ba? Pag tayo, sasabihin natin, I am a 7-day Adventist. Pagkatapos, yung lifestyle natin ay walang pagkakaiba sa sanlibutan, hinahamak yung kabataan ninyo. Di ba? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga kabataan ay maging uliran. Be an example sa mga young ones. Di ba? Alright, tuloy natin. Maging halimbawa tayo uliran sa pananampalataya through faith and what? Through the words, sa pananalita, pag-uugali. May ugali ang kabataan eh. Di ba? Ang kabataan, pagka tinamang, wala na. Pero sabi, maging uliran tayo. Alright? Sa pag-ibig, pananampalataya at kalinisan. Ito na. Hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbasa ng kasulatan. Now, all the young ones here, mga kabataan, how many times did you read your Bible? Huh? Sasabihin na, ang Bible namin nasa cellphone na eh. Yes, di ba? Modern time tayo. Nasa cellphone mo ba yung Bible? Patingin na. Okay, no? So sabihin, alam mo minsan, hindi ito Bible. This is what? Gadget. Gadget ito eh. Ang Bible, ito. Ito ang Bible. Ito. So, hanggang maaari, once you go to church, you should bring your own Bible. Di ba? Pag kami nagsisermon, makikinig tayo. Nagbabasa ng talata ang pastor, tinitignan din natin sinusunod natin. Kaya ang sabi ni Paul, now example, sabi niya, hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral, at ang pagtuturo. How many of you are teaching the Bible? Sino kabataan ngayon nangangaral? Kasama tayo mga kapatid, mga kabataan sa gawaing pangangaral. Nandito si Brother Boy Faina, ang kanyang anak, si Pastor Faina, ay leader ng 1,000 missionaries. Kung gusto nyo mag-apply ng missionaries na 1,000, at saka sa live program, mag-apply na kayo. Mga kabataan, be part and be involved in the ministry na tayo maging bahagi sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. At the end, bago ko magtapos, gusto kong basahin ng Jeremias. Si Jeremias ay bata pa. Katulad nyo, kabataan, no? Si Jeremias, tinawag ng Panginoon na maging lingkod at inutusan ng Panginoon kasi during the theocratic government, noong unang panahon, ang Panginoon nakikipag-communicate sa mga taong pinipili niya, and that is called the prophets. Di ba? Yung mga propeta, kinakausap ng
Diyos. Lips to lips ba, bibig sa bibig, nakikipag-usap ang ating Panginoon. Now, take note. During the younger days ni Jeremiah sa chapter 1, verse 7 and 8, now, pakinggan ninyo ito, ha? Mga kabataan. Ang sabi ni Jeremias, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Jeremias sa verse 6, nang magkagayoy sinabi ko, Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon, gagamitin kita, Jeremias. Ano sabi ni Jeremias? Pakinggan ito. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoon Diyos, tignan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Ano sabi ni Jeremias? Bakit hindi ako magsalita? Marunong ka na mag-sermon? Hindi pa. Okay. Sino ang mga kabataan marunong mag-sermon? Sasabihin niyo, hindi mo, wala akong karanasan dyan. Bakit? Kasi kulang tayo sa pagbabasa ng Bible. No? So, encouragement. Ang sabi, Panginoon, hindi ako pwedeng mangaral kasi bata pa ako eh. Hindi ako marunong magsalita. Alright, tuloy natin ang basa. And now, what is the answer coming from God? Ang sabi ng Panginoon, verse 7, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y kabataan. Huwag mong sabihin ako'y kabataan. Bakit? Sapagkat saan kita subuin ay paroroon ka at anumang iutos ko sa iyo ay, sasabihin mo. Kaya, kapatid, sabi mga kabataan, malaki ang chance ninyo na kayo ay maging kabahagi sa ministerial ng church, because the church is the instrument of God to bring the good news to the whole world. Ang ebanghelyo ng Panginoon, hindi mo marinig sa tabi-tabi, no? Manggagaling sa loob ng church ang paglabas ng preaching of the gospel. Sige, tayo yun, mga kabataan. Bago ko matapos, all the young ones na magpapa-involve at makikiisa sa panawagan ng Panginoon sa gawain ng take note. From the book of Acts of Apostles chapter 2, verse 17 and 18, pakinggan po ninyo bago tayo matapos. Ang sabi ganito, verse 17, at sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. Sino natanggap ng Holy Spirit? At ang iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, at ang iyong mga kabataang lalaki at matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Sino tatanggap ng Holy Spirit? Matatanda ba? No, according to the scriptures, maging kayong kabataan, tatanggap ng the power of the Holy Spirit, and you will be the one will preach the gospel. Kami matanda na eh. Kunti na lang ang araw namin sa mundo ito. Kaya kayong kabataan ang papalit sa iglesia, mamumuno at magiging bahagi ng pangangalan. Nawa mga kapatid, sa munting ito ay i-grab na natin ang mga invitation sa atin. And most of all, every day in your life as a young ones, huwag nyo aksayahin ang panahon sa cellphone. Ako, inuulit-ulit ito sa Ratan Church. Huwag nyo aksayahin ang oras nyo sa cellphone. Ano ba ang laro sa cellphone? Ano, sister? Ano ba? Ano ba? Ano tawag doon? Yung nilalaro? Ang tawag? Oh, ano tawag? Ano tawag doon? Ano na? Roadblocks ba yun? Ano ba? Ano ba laro yun? Ano laro? Roadblocks. Maraming laro. Ano pa? May isa pa eh. Ano ba yung isa? Ano isa nyo ng ML? Naglalaro ka? Minsan lang. Alam mo yung minsan,
alisin nyo na yung minsan, no? Ito na lang. Di ba? Every day, please, mga kabataan. Kaya tayo ay karamihan ng kabataan ay naliligaw because lack of reading the gospel. Alam nyo, pag binabasa nyo ang Bible,